Nagmamakawa si Mang Istong kay Jaime na huwag nilang saktan si Moises. Kaya niyang ituro kung nasaan si Rafael. Unti-unting nilapitan ni Mang Istong si Jaime at nagmamakaawa na huwag nilang saktan ang kanyang apo. Pero bigla na lamang kinuha ni Mang Istong ang baril na hawak ni Jaime at hinostage niya ito. Sinabihan niyang lahat ng tauhan ni Jaime na ibaba nilang kanilang mga baril kundi pa sasabugin niyang ulo ni Jaime. At sinabihan din ni Mang Istong si Moises na tumakbo na siya. Kaya nagmamadali na nga si Moises na tumakbo upang tumakas na siya nito. Ngunit bigla na lamang sinaksak ni Jaime si Mang Istong hanggang namatay ito. Sinakripisyo ni Mang Istong ang kanyang buhay para lamang mailigtas ang kanyang apo. Nasaksihan naman nila Grace, Rafael at Eleazar kung paano pinatay ni Jaime si Mang Istong. Pati rin si Moises, nakita din niya ang pagpaslang ni Jaime sa kanyang lolo Istong at sobra siyang nasaktan sa pagkamatay na kanyang lolo. Inutusan ni Jaime ang kanyang mga tauhan na itapon sa dagat ang bangkay ni Mang Istong at pinapalinis niya kay Mio Lorenzo ang kanyang kalat. Dapat walang makakaalam na nandito sila. Gusto sana lapitan ni Grace ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Rafael dahil sobrang delikado. Napaiyak na lamang si Grace sa sinapit ng kanyang ama na pinatay ito na walang kalaban-laban. Noong umalis ng mga tauhan ni Mio Lorenzo, nilapitan kagad nila Grace ang bangkay ni Mang Istong at niyakap agad ni Grace ang bangkay ng kanyang ama. Sobrang nasaktan naman sina Rafael at Eleazar sa sinapit ni Mang Istong. Mayroon na naman namatay ng dahil sa kasamaan ni Jaime. Sinusumpa ni Moises sa kanyang sarili na pagbabayarin niya ang lahat ng gumawa sa kanyang pamilya at pati na ang kanyang ama na mananagot ito sa pagpatay sa kanyang ina na hindi naman ito totoo. Habang si Prof. Vargas, sinira niyang kagamitan ni Prof. Elmer sa kanilang paglalari. Galit na sinabihan ni Prof. Elmer si Prof. Vargas na kung hindi niya kayang gumawa ng tama, huwag itong mangingialam sa kanila. Ang sabi ni Prof. Vargas, hindi ba niya nakikita ang pangyayari? Sinusulsulan niya ang mga bata para magprotesta. Kung magkagulo, kung masaktan sila. Ang sabi ni Prof. Elmer, yan ba talagang kanyang concern? O takot lamang siya na bumagsak ang mga bulok na kinakapitan niya? Gising at mulat na ang mga bata na ito, hindi kagaya niya. Handa silang sumabak sa gera para ipaglaban ang tama. Hanggang kailan siya magbulag-bulagan para tumanaw ng utang loob sa mga sagrado? Hanggang kailan? At parang naapektuhan naman si Prof. Vargas sa mga sinasabi ni Prof. Elmer kaya umalis ito. Gayunpaman, galit na galit si Justino nakatakas si Moises. Pero naging kampante naman si Jaime na makukuha ulit nila si Moises pagkatapos na nangyari kay Mang Istong. At hindi lamang si Moises ang kanilang makukuha, pati na si Rafael. Nagalit naman si Jaime nung nakita niya sa balita na patuloy pa rin ang pagprotesta ng mga taong bayan para pagbagsakin si Juancho sa kanyang pwesto at pabalikin sila sa pagiging pangulo. Kaya tinawagan niya si Juancho para pagsabihan na gawan niya ito ng paraan ng lahat na ito at aristuhin niya ang lahat ng nagprotesta upang tumahimik na silang lahat. Habang sina Divine at Felicia, sinubukan nilang tumakas mula sa mga tauhan ni Jaime, ngunit nabigo sila dahil bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Felicia. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.